Lalo na kung hindi naman ako criminologist na hindi ko pa na-encounter yung word na volition. Now, nakalagay is volition. Nakalagay sa pinakataas niyan is what? The word volition. Therefore, nakalagay is volition. Kung ako ang magbabasa, hindi ko agad maiintindihan. So, anong gagawin ko? Kung ako yung writer ng isang libro, anong gagawin ko? Ipapaliwanag ko not after the sentence. So, hindi ko ilalagay that the word volition means free will. So, saan ko na lamang siya ilalagay? Dito sa pinakambaba. Okay? So, kung number 1 dito, volition. Kung nakalagay dyan, volition is free will in other terms. Okay? So, meron pagkukusang loob. Nakalagay dyan. So, dyan mo ina-explain, dyan mo ina-elaborate yung information sa footnotes. Okay? So, that is the first purpose na tinatawag nating footnotes, additional content or additional information. Now, pangalawang purpose na tinatawag nating footnotes. Yung paglalagay ng footnotes is for what we call added references. Kung halimbawa, ayaw mong papuntahin agad yung tao doon sa pinakang reference list. Kasi masyadong madami. Diba? Pag pumunta ka sa reference list, madami. So, pwedeng meron ka dyan 50 references na hindi mo agad mahahanap kung saan mo pwedeng magkaroon or mag-conduct pa ng mas madaming researches. So, basically, pagpunta mo sa footnotes, halimbawa yan, number 1, number 2. So, gusto mong ibigay kung saan nila pwedeng matagpuan yung notes na yan. So, ilalagay mo na sa pinakang ilalim. Halimbawa, nakalagay dyan yung references mo, material, ganyan-ganyan. So, halimbawa, ako yung researcher na nagbabasa ng iyong papel, madali kong mahahanap. So, I don't need to go to our reference list para lamang tingnan, alin ba dito yung reference list na pinanggagalingan nung nakasulat doon sa isang footnote. So, basically, anong gagawin ko? Punta na lamang ako sa pinakang ilalim. Punta ako sa pinakang ilalim, tapos doon ko ngayon mababasa yung reference list na pwede ko ngayong hanapin. Kung halimbawa, libro man yan or article man yan online, so mas madali ko siyang mahahanap. Why? Kasi nakalagay doon sa pinakang ilalim eh. I don't need to go to the reference list para lamang mabasa, para lamang magkaroon pa ng conduct ng further information. So doon na lamang ako sa pinakang ilalim. Kung gusto kong magkaroon pa ng additional information sa pagbabasa ng literature na pinanggalingan. Now, anong sinabi natin? Dalawang area pwedeng matagpuan yung tinatawag nating footnotes. Bottommost portion and after the reference list. Pero tatandaan, hindi mo pwedeng gamitin yan ng sabay. Okay, tandaan ha, hindi pwedeng gamitin ng sabay ang tinatawag nating footnotes. Therefore, yung located sa pinakababa, kung halimbawa sinabi mo, located at the bottommost portion, ang tinatawag nating footnotes. Okay? Therefore, dapat doon lamang or yun lamang ang matatagpuan nating footnotes. Wala nang iba. Okay, wala nang iba. Ibig sabihin, sir, hindi ko na ba pwedeng gamitin yung after the reference list? Hindi na. Kasi nga, dito sa dalawang location na yan, sa bottommost at sa after the reference list, isang beses lamang pwedeng gamitin. So kung ang pinili mo halimbawa is at the bottommost, sa pinakang ilalim, yun lamang ang gagamitin mo. Wala nang iba. Located sa pinakang baba, yun lamang ang gagamitin mo. Pero kung halimbawa, sabi mo, ayokong maglagay ng footnotes underneath or below my paper. So, anong gagawin ko? Ilagay mo na lamang after the reference list. Okay? So, isa lamang ang pwedeng gamitin dyan as part of our footnote. Okay? So, naiintindihan ng malinaw ang ating footnotes. Okay? Ano daw? Parehas lang ba yung what is it? Author's note. Hindi po. Yung author's note, mamaya i-discuss natin yung author's note. Yung author's note, iba po yun. Yun ay para lamang sa mga author. Okay? Magkaiba yun. Mamaya i-discuss natin yan as part of your major section. Mamaya i-discuss natin yan as part of your professional paper. Nandito ba lamang tayo sa basic guidelines. So, iba pa yung footnotes sa author's note. Iba pa yung endnotes sa tinatawag nating footnotes. So, commonly, pag naman endnotes lang yan, so halimbawa after chapter 1, okay, after chapter 1, gumawa ka ng halimbawa ng a list ng mga authors. So, ang tawag doon, endnotes. Pero kapag halimbawa matatagpuan mo siya sa pinakang ilalim, tawag footnotes. Or matatagpuan mo yan after the reference list. Okay? After the reference list, it is what? It is what we call footnotes pa rin. Yun nga lamang, okay? Yun nga lamang, isang beses lamang natin pwedeng gamitin. So, pipili ka lamang kung anong klaseng footnote yan. Kung ang footnote ba located at the bottommost, or yung footnote ba located after the reference list. So, hindi pwedeng sabihin or hindi pwedeng gamitin or hindi mo pwedeng gawin na gumamit ka na at the bottommost tapos gagamit ka pa after the reference list. So, bawal yun. That is not allowed under our APA manual. So, isa lamang as part of our footnotes ruling.
Okay? So meron na tayong ilan as part of the basic guidelines. So tatlo. The first is what? Margin, paper alignment, and spacing. Now, so I believe naintindihan naman. So madali pa tong ating dinidiscuss. Okay? So now, meron pa tayong tinatawag na standard size of a paper. Standard size. Pag sinabi nating standard size, saan ka daw nagpiprint? Saan mo piniprint yung tinatawag nating research paper? Okay, so wala namang iba dito. Although may mga ilang schools na pumafollow sa tinatawag nating A4 system, pero tatandaan, ang ating pong APA manual only stated one standard size, and that is what? 8.5 inches by 11 inches. Okay? Kumbaga sa ating Filipinos lang, it is what? Short bond paper. Okay? Wala po yung exemption. Wala yung ibang exemption. Tatandaan na, no other exemptions, only 8.5 by 11 inches. Wala nang iba. 8.5 by 11 inches lamang. Okay? That is only our standard size. So mapa soft copy man yan, mapa hard copy, kailangan nakalagay saan? Sa 8.5 by 11 inches. Now, yung tinatawag nating font size. Okay? Yung tinatawag nating font size. Now, kapag font size naman ang pinag-uusapan, font size. So, sabi ko nga sa inyo, meron tayong 7th edition at meron tayong 6th edition. Now, kapag 6th edition ang pinag-uusapan, tandaan ha, if it's now 6th edition, there is only what? There is only one recommended font, and that is what? Times New Roman. Times New Roman. Okay? Times New Roman. Tandaan ha? Recommended and only mandatory font. Mandatory font is Times New Roman. Times New Roman. Okay? Times New Roman na meron lamang font size na ano? Font size of 12. Okay? Tandaan na, under 6th edition, mandatory po ang tinatawag nating Times New Roman with a font size of 812. Tandaan, font size is 812 as part of our mandatory fonts. Now, that is only for the 6th edition. Therefore, kapag ang pinag-usapan na is our 7th edition, kapag ang pinag-usapan na ay yung tinatawag nating 7th edition, it is what? Meron tayong tinatawag na dalawang kategory. Okay? Meron tayong tinatawag na dalawang kategory. Okay? Tama si sir. Yan, mamaya isa-isahin natin yan. Ika-categorize natin kung saan sila magkakasama. Now, meron tayong dalawang classification ng font size. Yung tinatawag nating sans serif and serif. Okay? Sans serif and serif. Okay? Sans serif and serif. Now, kapag po, ang pinag-uusapan is what? Sans serif, tatlong fonts ang kasama dyan. Tatlong fonts ang kasama dyan. Meron tayong tinatawag. Okay? Meron tayong tinatawag na CAL. CAL. Nagamit tayo ng abbreviated term na CAL. While for serif, it is what? C, G, and T. Okay? C, G, and T. Now, kapag ang under yung tinatawag nating sans serif, ang mga fonts po natin dyan is what? Calibri, Arial, and Lucida Sans Code. Okay? Calibri, Arial, and Lucida Sans Code. Kapag sans serif. Now, kapag naman serif ang pinag-uusapan, we have Computer Modern. Computer Modern. Ano pa? Georgia. Ano pa yung tinatawag nating Times New Roman? Okay? Times New Roman. Now, ano naman daw ang mga font size ng mga font na yan? Okay, now, kapag Times New Roman, again, parehas pa din. Wala namang nabago. 12 pa din. 12 pa din ang font size na tinatawag nating Times New Roman. Kapag Georgia, it is 11. Okay, 11. Kapag Computer Modern, it is what? 10. Okay? Kapag Computer Modern, it is now a 10. Now, paano maintindihan natin ng mabilis yan? Okay, tingnan. Paano ba yung arrangement ng sans serif? By letters. Tingnan yung letters. C, G, and T. Alphabetically arranged.
Okay, alphabetically arrange yung C and G. Okay, pag nag-recite tayo ng alphabetical orders, A, B, C, D, E, F, G, hanggang makarating tayo ng T. Basically, sunod-sunod. C, G, and T. Ganon din sa kanilang font size. 10, 11, and 12. Mula sa pinakamababa, papunta sa pinakamataas. Okay? So, yan yung para madali yung way para matandaan nyo yung ating serif fonts. C, G, T, 10, 11, and 12. Okay, para madali nyo lang matandaan. Now, kapag naman sans serif ang pinag-uusapan, Calibri is for what? 11. Kapag Calibri, it is 11. Kapag Arial, alam ko may mga Arial na gumamit ng 12. May mga Arial naman na medyo mas maliit. Meron naman mga Arial na mas malaki. Now, tandaan, kapag Arial ang pinag-uusapan, 11 lang po yan. Okay? 11 lang kapag Arial. Okay, kagaya sa amin. Sa aming school, ang ginagamit namin is still Arial. Pero ano yung inuutos sa amin kapag gumagawa kami ng research? At 12. Basically, kung halimbawa tinanong yan ng board examination, tapos hindi sa amin na ituro, anong isasagot namin? Isasagot namin is what? 12. Kasi confident kami. Confident kami na yun yung tinuturo. So, confident kami na yun yung part ng APA manual. Pero kapag binasa nyo kasi yung manual, iba yung application, iba yung tinuturo sa school, iba rin yung tinuturo or iba rin yung nakalagay sa manual. Kaya anong sinabi? Makinig ng maigi sa discussion natin ng research. Kasi ito po, ang magiging basehan natin kapag ang pinag-uusapan is what? Research subject. Okay, and Lucy, the sans code is what? 10. Okay, so yan yung mga font size ng ating fonts. Okay? Yes, meron talaga na hindi na sinusunod yung 7th edition. Totoo yan. Yung mga 7th edition hindi commonly sinusunod sa mga schools sa Pilipinas. Yun nga lamang, kailangan nating sundin alin yung 7th edition na nakalagay sa manual. Kasi doon kumukuha ng tanong eh. Doon kumukuha ng tanong ang ating board examiners. Okay? So kapag doon kumukuha ng tanong ang board examiners, wala tayong ibang choice, kundi yun lamang. Okay? Yun lamang ang ating susundin as part of our board exam. Okay? Kaya lahat ng mai-discuss natin dito, yan po yung mga nabanggit sa ating 7th edition. Okay? Yan yung mga nabanggit sa tinatawag nating 7th edition. At again, kapag font size ang pinag-uusapan, okay? Kapag font size ang pinag-uusapan, 6th edition Times New Roman. Okay? Times New Roman lamang, walang iba. Kapag ang binanggit ng ating board examiner, the standard font under 6th edition, Times New Roman. Yan lamang po yung recommended. Pero nung dumating sa 7th edition, anong sinabi? Provided na lahat ng laptops or computers, dapat accessible yung mga fonts. Kailangan legible. Kapag sinabing legible, kailangan naiintindihan. Kaya anong sinabi ni 7th edition? Mag-provide tayo ng flexibility. Mag-provide tayo ng additional fonts na pwedeng sundin ng mga students. Which is what? Which is now what we call the 7th edition. Yan na nga yung mga nabanggit natin. Now, sir, paano ko madaling matatandaan naman yung sans serif? Okay? Paano naman madaling matatandaan yung sans serif? So, madali ko siyang pinapatandaan sa mga reviewees by using the term skulls. Sir, ano yung skulls? Yung S stands for sans. While the letter S sa huli, yan yung serif. At yung kal sa gitna, yan yung tatlong font na pasok sa kanya. Skulls. Okay? S stands for sans. And the last S stands for serif. Now, sir, ano ba ibig sabihin ng word na sans? Ano ba yung ibig sabihin ng word na sans? The word sans means without footer. Okay? The word sans means without footer or without foot. Now, sir, paano ko masasabi na sans serif yan? Paano ko masasabi na serif yan? Tingnan yung word na sans. Now, tingnan natin yung dalawang letter A. Okay? Yan yung dalawang letter A na meron tayo. Basically, makikita nyo na agad eh. Okay? Basically, makikita nyo na agad alin dyan yung tinatawag nating alin daw? Okay, ipapasend ko yung pinakang discussion. Okay, ipapasend ko. Pero mas maganda, magsulat na rin kayo. So, kung halimbawa, nakakasabay naman kayo sa discussion, so magsulat na lang din kayo para at least, that is the best way kasi of learning. Tandaan the best way of learning is not actually memorization. The best way of learning is to write down while listening, write down, and listening. Tandaan mas madali kang matututo kapag lagi mong sinusulat. So, halimbawa, nagsusulat ka ngayon, scratch muna. So, mamaya, i-rewrite mo. Mas maaalala mo.
So halimbawa, gusto mo ulit reviewin, ganun ulit ang gawin mo. Sulat, rewrite, kasi habang sinusulat mo, nagkakaroon ng retention sa utak yan. Nagkakaroon ng muscle memory. Okay? Kaya tandaan, kapag mas maganda na habang nagdi-discuss, wag lamang kayong nakikinig. Although okay din na nakikinig, pero mas maganda nagsusulat din kayo. Gumagana ang lahat ng muscle sa utak. Okay? Scratch man ngayon, scratch man kasi halimbawa, kailangan nating tapusin yan within the day. So, hindi naman pwede na lahat ng request nyo na, sir, baka naman pwedeng ganito, ganyan. So, hindi natin lahat masusunod yan. So, meron lamang tayong time limit na at least matapos natin within the day. So, basically, kung halimbawa hindi nyo siya magawa at the moment, o hindi nyo masabayan yung discussion, magsulat lamang kayo for scratch. Then, i-rewrite nyo mamaya when you listen to the discussion. So, when you try to rewrite, so isulat nyo ng buo na. Kasi nare-retain sa utak yun. That is the best way of learning. Aside sa memorization, na-memorize mo na eh. Kasi sulat, basa, kinig. So, na-memorize mo din at the same time. So, that is the best way of learning. So, ganyan ako na nagre-review. So, every time na nire-review ko isang subject, lagi kong sinusulat. So, re-reviewin ko halimbawa, Quran. So, aside sa memorization, sinusulat ko din. Sinusulat ko, natatandaan ko at the same time, na-memorize ko na siya at the moment. Okay? So, that is the best way of learning. So, kung halimbawa, inaantayin nyo na lang isend yung PowerPoint or yung presentation natin, okay din naman. Kung halimbawa, mamaya kayo makikinig. Pero kung nakakasabay naman kayo sa discussion ngayon, magkaroon kayo ng halimbawa, scratch discussion o scratch listening sa discussion natin ngayong araw. Okay? So, that is only one tip para mas madali yung matandaan yung mga discussion nyo sa iba ring subject, lalo na sa mga madadaming area. Okay? Now, so between Alpha and Bravo, alin dyan yung tinatawag nating serif? Sige nga, between Alpha and Bravo, alin dyan yung serif? Alpha or Bravo, alin dyan ang serif? Serif. It is Bravo. Okay, tandaan na, Bravo. Why? Tingnan. Sabi natin, sans serif, walang footer. Walang footer. Sans serif means without footer. Ano ba yung footer, sir? Yung pinakang nasa paahan po nila. Meron ka bang nakikita sa alpha? Wala. Therefore, it is what? This is now a sans serif. While this is what? Serif. This is now a serif. Why? Tingnan yung paahan. Okay? Merong footer na nakalagay. Okay? So, yan yung pinagkaiba ng ating sans serif sa serif. Even if, try nyo i-type yan sa inyong mga computers. Ilagay nyo yung Times New Roman. Masyado siyang madaming design. May mga design na nakalagay compared sa Arial. Kaya nga commonly, anong sinasuggest ng mga schools? Arial, para malinis lang tingnan. Pero syempre, dahil nga sabi ng 7th edition, marami naman tayong criminology area. So, dahil marami naman tayong available fonts. So, bahala kayong mag-decide. Bahalang mag-decide yung school nyo kung anong gagamiting font. Yun nga lamang, may mga prescribed fonts lamang na pwedeng gamitin as per our 7th edition. Okay? As per our 7th edition. Okay? As per our 7th edition. Mahina ba yung audio? Mahina yung audio? Mahina yung audio sa iba? So, naiintindihan naman, malinaw naman yung audio. Malakas daw yung audio. So, pa-check na lang ng inyong mga speakers or your mga headsets or earphones para makita nyo or mga internet yan. Okay? So, malinaw naman, sabi ng iba. So, majority naman nagsasabi malinaw. Okay? So, majority nagsasabi malinaw naman. Okay? Now, that is for our fonts. Okay? That is for our fonts. Tandaan na, kapag 6th edition, Times New Roman ang pinag-uusapan. Kapag 7th edition, we provided flexibility, we provided accessibility. Kasama na dyan yung alin. Yung tinatawag natin Calibri, Arial, Lucida Sans Code, Computer Modern, Georgia, and Times New Roman. Okay? So, yan yung mga fonts na meron tayo as part of our 7th edition. Okay, now, punta tayo sa tinatawag natin. Kanina na-discuss natin yung footnotes na located sa pinakang baba. Now, pag-usapan naman natin yung pinakang located sa upper part. Okay? Yung tinatawag nating page header. So, ang tawag sa baba is what? Footnotes. Okay? Footnotes. Footnotes. Now, sabi natin,
Lahat ng nasa baba, ang tawag is footnotes. Lahat ng nasa taas, ang tawag is what? Hello? Sa attorney. Oh, medyo ano nga kami ni attorney, medyo hawig ng boses, no? So again, kapag ang pinag-uusapan is what? Page header. Okay, kapag page header ang pinag-uusapan, it is what? Sabi natin, located at the upper part. Lahat yan ang pag-uusapan natin. Sa lahat ng nasa taas, page header yan. Now, kapag page header ang pinag-uusapan, it is divided into two parts. Okay? Divided into two parts. The first is what we call page number. Now, ito yung suking-suki sa board exam. Laging tinatanong yung page number. Okay? Yes po, recorded po ito, recorded. Okay? Page number. Now, sabi natin, the page number, tinatanong lagi yan sa board exam. Okay? Tinatanong yan sa board exam simula December 2022 hanggang August 2023. Now, ang tanong, iba't ibang school, iba't iba ring page number nakalocate. So, sa amin, that time, yung aming page number located at the bottommost. So, nung tinanong siya sa amin sa board examination, so basically, anong sinagot namin? Ang sinagot namin is, of course, doon located sa pinakambaba. Okay? Located sa pinakambaba. Yun yung sinagot namin sa board examination. Yun yung tinuturo So, basically, nung binasa ko siya for a discussion ng review, doon ko lamang nalaman na ang page number pala located at the upper flush right. Tandaan ito ang paborito ngayon tanong sa board exam. Upper flush right. Located at the upper flush right. Now, sabi natin, sir, paano kung halimbawa walang nakalagay? Okay? Halimbawa, walang nakalagay. Yan, tinanong niya sa board examination. Okay? Sir,